What's up mga kabayan? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel mga kabayan, na kung saan mga kabayan ay may isang matigas na kongresista, no? Na congresswoman mga kabayan, na tumindig para ipagtanggol mga kabayan ng ating pangulo, no? At ang ating vice president na ngayon ay dumalo din, no? Dito sa Congress, no mga kabayan. So pakinggan natin mga kabayan kung ano ba yung sinabi ng ating kagalang-galang na congresswoman, no? Na nagkapalakpakan pa mga kabayan. Nagkapalakpakan pa, no? Sa pagdinig na yan sa Congress. So ang nangyari mga kabayan sa Senate, same din dito sa Congress mga kabayan. So pakinggan po natin itong pahayag ng isang kongresista. Pakinggan po natin. Congressman, We will Mr. Chairman. we will invite the former deputy ombudsman. and charge them for negligence or delay, whatever. They have to make answerable. Everybody in this We will government we will should study be that, made to Mr. answer President. We will study for that, any and if we, negligence, delay, or for willful. Mr. Chairman, we will study that, Mr. Mr. President. Chairman. Yes, Congressman Paduano. as part of the position of the chair to study that case that was mentioned by the former Senator Trillanes, may we direct the former Senator to submit in this committee all the cases that he filed in the Ombudsman before the next hearing? Yes, Mr. Chairman. Please submit to this committee before the next hearing. Yes, Mr. Para Chairman. po, we can discuss it. Wala namang subjudice dito. Yes, No? Mr. Chairman. But of course, the merit of question of yung sinabi ni former President, let us see. No? Tama. Let us see what will be the action of, well, in fact, kung may nakita tayong problema, kahit sinong citizen of this country can file a case against those File a case. sitting officers in the Ombudsman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate is Congressman Jojo Lara. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my questions have already been asked. For now, I have no more questions. I yield to the next interpolator. Yo, nagbigay na, Thank you mga very much, kabayan. Mr. Chair. Thank you, Congressman Lara. The next to interpolate is Congresswoman Janet Garin. She's not here. So, Congressman Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Tama. Ngunit, ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. Tama. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Tama. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya Tama. sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Tama. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong Sa 6 kayo na ngayon. taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista
para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Ma'am. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? So ayun mga kabayan, nakita natin mga kabayan, abay nagpalakpakan ng mga tao na naman doon. Tayo papalakpak din mga kabayan, napakagaling na rin kongresista na rin mga kabayan. Dapat tama lang mga kabayan na dapat isama din yung libo-libo na biktima ng mga durugista, ng mga adik na nanggahasa mga kabayan, di ba? It's fair nga naman mga kabayan kung pati yun na isasama, hindi lang mga kabayan yung nabiktima ng EJK, di ba? Yung EJK mga kabayan hindi natin alam kung ano ba talaga ni Pangulong Duterte or mga riding in tandem, 'di ba? Hindi naman natin alam mga kabayan kung yung ba talaga turo ni Pangulong Duterte na pumatay, 'di ba mga kabayan? It's fair nga lang naman na dapat isama din yung mga libo-libo na naapektuhan mga kabayan, yung mga hinoldap, mga ginahasa, mga pinatay, di ba mga kabayan? Napakagaling na isang kongresista na to. Buti na lang mga kabayan, may isang congresswoman na matapang na nagsalita ng against dito sa mga mga crooks na to mga kabayan. Pambihira talaga. So anyway, ituloy pa natin mga kabayan ang ating panonood dito sa House of Crooks na to mga kabayan. Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. Nako. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee. Ito mga kabayan, ay paano nga naman mga kabayan magpapasa ng kanilang resolution, no mga kabayan? Ang tanong natin mga kabayan, ang tanong natin dito kay Congressman Acop, yan ba pag nagpasa ng resolution about dyan sa mga nabiktima ng mga adik-adik, ng mga masasamang loob mga kabayan, ng mga NPA, yan ba i-allowed ninyo? Yan ba ipagbibigyan nyo ng pagkakataon na magkaroon ng komite para madinig yung mga nangyari na biktima mga kabayan? Tingin ko mga kabayan sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno, ay tingin ko mga kabayan ay malabo sa sabaw ng pusit, no? Na mangyari yan na pagbigyan nila na magkaroon ng pagdinig, no? Or sariling komite na magdinig about dito sa mga mga naapektuhan mga kabayan o mga durugista. Di ba? Yan yung reality mga kabayan. Kaya tama lang mga kabayan yung ginawa ng isang kongresista na
sabihin dito mga kabayan na dapat imbitahin din nila para fair nga naman. Nag-iimbestiga sila dito sa mga nabiktima ng EJK na mga durugista mga kabayan. Hindi naman lahat pero dapat nandyan din mga kabayan, meron din silang inimbitahan na apektuhan ng mga durugista, 'di ba? It's fair. Tama yung mga kabayan na dapat meron din silang inimbitahan. Yun yung tama mga kabayan. Hindi itong katulad ni Congressman Acop. Naku, sa totoo lang mga kabayan, hindi yan hindi ubra yung resolution na ipapasa sa style nitong mga kongresista na to mga kabayan. Yun yung totoo. Tutuloy pa natin mga kabayan sinasabi dito ni Congressman Acop. To be fair with her. Mm. She's a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi ma-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend Paano sila attend mga kabayan? Very unfair at unprofessional kayo diyan sa Hawadcom. Hindi nyo pinagbibigyan. So paano attend yung mga taong gustong umattend? Kitang-kita naman mga kabayan na itong mga to ay balimbing, di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte, sila ay naka-peace sign din. Katulad ng sinabi ng ating isang kongresista. Ngayon mga kabayan, na peace sign naman yung kay BBM, naka-peace sign lahat sila. Di ba? Kung di ba naman mga to? Mga plastic, no? Sobrang pa-plastic ninyo, tapos sasabihin nila mga kabayan, bakit hindi sila dumating, no? Hindi sila umattend ng mga hearing-hearing. Sino nga atin dyan mga kabayan? Puro nga ganyan yung ginagawa ninyo, pangahara sa mga Duterte. Na well, malaki ang naging ambag mga kabayan, kung tutuusin talaga, napakalaki ng naging ambag ng dating Pangulo, ni Madam BP Sara, sa ginagawa niya ngayon. Pero nung ginagawa nitong mga kabayan, sinisira yung pangalan ng ating dating administrasyon. Sinisira yung mga pangalan ng Duterte. Bakit mga kabayan? Bakit nila ginaganyan? Na while noon, suportado nila. Lalo na si Benny Abante mga kabayan. Di ba? Noong sa simula pa lang ng hearing, nung umaga, di ba yung bungad na statement niya mga kabayan, nang babaoy. Alam niyo kayo nang babaoy? Yung naniningil, no? Na noong panahon daw na si Pangulong Duterte, mga kabayan ay nangangampanya, tumulong, no? Malaki daw na ibigay na vote ng kanyang simbahan. Yan yung sinasabi mga kabayan. Parang pinamumukha lang mga kabayan kay Pangulong Duterte at sa ating mga DDS vloggers, no? Na nagtatanggol dito sa ating Pangulo, ay ano daw na iambag natin bilang isang DDS vloggers o DDS supporters mga kabayan. Nawala sila mga kabayan, ay libo-libo daw sabi ni Benny Abante. 'Di ba? So, yan yung isa mga kabayan na unfair, no? At unprofessional ang ginagawa ng mga to. Kung magagawa man ng isang komite para mag-imbestiga dun sa mga naapektuhan mga kabayan, ng mga adik-adik, kapalagay ninyo, maaprubahan yon. Yun yung kay Congressman Marcoleta mga kabayan, ilang resolution mga kabayan ang pinasa, nakapasa po ba? Di ba hindi naman? Samantalang mga kabayan, yun yung napakatagal ng congressman. Tumanda na yung mga kabayan dyan sa Congress. Yung mga resolution niya, nadinig ba mga kabayan? Di ba hindi? Yung kay Pulong Duterte mga kabayan na batas, na about dyan sa mga tatakbo o sa pamahalaan o empleyado ng gobyerno na dapat ay mandatory drug test. Yun ba mga kabayan yung nakapasa at dininig nila mga kabayan? Di ba hindi? Tapos sasabihin nito mga kabayan ng mga to na dapat magpasa ng resolution. Ignorance mga kabayan. Yan yung mga sinasabing ignorance. Yan yung mga ignorance at hipokrito ng mga congressman mga kabayan. Mga plastic, sobrang pa-plastic mga kabayan ng mga tao na yan. Kaya dapat ito mga kabayan na mawala dito sa mga sa gobyerno natin. Kasi mga kabayan yung mga pagmumukha na yan, nakakarumi ng totoo. So ito lang mga kabayan, hanggang dito muna yung ating video, no? Napakahaba pa ng live na to mga kabayan. Baka abutin to ng 2:00. So tutuloy pa natin yung ating panonood.